Hello everyone! For today's cooking video, papakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng pork chop steak or ng pork steak. Yan. Siyempre yung mga ingredients, first is yung pork chop. Ayan, hugasang mabuti. Ayan, 1 kilo yan, pero hindi ko siya inubos. Ayan, saving some for future use. Ayan, tinanggalan ko muna siya ng buto kasi minsan, hindi naman nakakain yung buto. So, tinanggalan ko muna siya ng buto, yung iba. Ayan, yung mga buto, pwede siya itabi for future use. Pwede siyang sabawan, isaw-sabaw, like sa miswa, diba? Ayan, yan na yung mga natanggalan ko ng buto. Nagtira lang ako ng dalawa kasi para maganda sa picture, diba? Yan ang ingredients for marinade. Yan, syempre, oyster sauce. You can use any brand naman kung anong gusto nyo. Yan, syempre yung toyo, yung calamansi juice, yung durog na paminta, onions. Dapat white onions yan, kaso walang available. So, yun na lang yung ginamit ko. Dapat onion rings siya. Ayan. Sugar. Mas maigi sana yan kung brown sugar yan eh. Kaso, yun. Yan ang available na sugar dito sa amin. So, yan na lang ginamit ko. Yan. Yan na yung aking pork chops na imamarinate o ibababad. Ayan, ilagay yung toyo. Yung oyster sauce. Sunod. Again, you can use any brand you want. Calamansi juice. Yung ground black pepper. Ground nilagay ko para hindi anong lasa ng pamangkin kong bata, diba? Yan, just mix it lang. Halo-haloin lang mabuti para lahat malagyan ng marinade, lahat ng karne. Yan. Yan, tinakpan ko na siya and ilalagay ko na siya sa ref. Just lang siya sa chiller. Ibabad siya for at least 1 hour. Pero mas maganda pag overnight. Ayan, yan na siya guys. After 1 hour na nilagay ko sa ref, sa chiller. Ayan, first thing to do is iprito lang sa konting mantika yung mga pork chops. Both sides siya iprito-prito. Ayan. 4 muna yung nilagay ko kasi hindi siya kasya sa kawali ko. Ayan. Do the same thing sa natitirang 3 pork chops. Again, prito siya, iprito-prito lang siya on both sides. Sa mahinang apoy lang kasi masusunog siya pag malakas yung apoy. Ayan. And then set aside. Yan na yung 7 pork chops na pinito-prito natin. And then, sa separate na kawali, maglagay ng mantika. Magpainit ng mantika. Ilagay yung onions. Again, dapat dyan white onions kasi walang available. So, yan na lang ginamit ko rin. Saglit ko lang siya dyan pinirito. Ayan. And then, ilagay na yung mga pork chops. Marinade o yung pinagbabarang, ilagay na rin. Naglagay ako dyan ng konting tubig para lalong maluto yung natin, yung karne. Ayan, just let it simmer lang sa mahinang apoy, sa tamang-tamang apoy lang. Hindi sobrang hina pala, hindi sobrang lakas.
Just medium heat lang yung stove. Yan. Binabaliktad-baliktad ko pa rin guys, para yung kabilang yung kabilang side maluto. Pero yung iba pwede naman siyang takpan. Ako kasi that's the way how I cook the pork chop. Yan, hindi ko na siya tinakpan. Binabaliktad ko lang siya na binabaliktad. Yan. Yan, again, binaliktad ko siya para yung kabilang side maluto naman siya. Yan, just let it simmer lang sa may hinang apoy, as I've told you a while ago. Yan. Shout out again sa mga whitey friends na manunood itong video. Yan, nilagay ko na pala dyan yung sugar. Yan, to make it sweeter, diba? Para mas matamis-tamis. Ayan, just let it simmer. Tapos, sa konting apoy. Ayan, and then, halo ng halo. Ay, balik na rin siya para yung kabila naman niya maluto. Ayan. Lapit na siya maluto kasi nag-evaporate na yung kanyang sabaw. Ayan. Naku guys, napaka-bango kung naaamoy nyo lang. Ayan. Shout out again, whitey friends from all over the globe. Yan, ready to serve na siya. Yan na siya guys. Ang pork chop steak a la Maria G. Yan, thank you for watching and see you again on my next video. Bye everyone and be happy always. Yan. Bye-bye. Thank you for watching.